Ay, so kakatapos ko lang panoorin yung tatay ni Unico, no? So, record na natin agad ngayon yung laban ni Mzite tsaka Saint Ice. Tingnan natin kung sino talaga yung malupit dito. Hindi ko alam kung sino nanalo, so hindi ako nanonood ng spoiler. So, let's get it. Let's go. Excited ako mapanood yung mga Magaling mag-rebat si Mzite, ha. Isa siya sa pinakamagaling din na nag-rebat. Isa yan sa, hindi naman siguro pinakamagaling, pero isa yan sa mga styles din ni Mzite. Kasi Saint Ice, syempre, freestyle shit, di ba? Kaya tignan natin, baka maganda tong laban na to. performance syempre at syempre bumatel. Overwhelming syempre, lalo ngayon na ang katapat ko isa sa top 3 na GOAT ko talaga eh. And personal na idol ko talaga. Magalaging preparado rin niya si Actually, nag-vote mo Saint sa Ice at sigurado ako may bit-bit na alam mo yun, may mga pasabog din. Syempre lagi ko rin naman ginagawa na magbigay ng best na kaya ko ibigay. Para tong Israel Adesanya, Anderson Silva na walang magiging enough sa akin para iharap sa idol ko. Lately medyo talagang ang ganda ng mga landing ng mga freestyle niya na alam mo yun, nakakuha ng malakas na reaction at moment talaga. Ano talaga siya battle rap machine. Like to the point na pag ikaw nakalaban niya, may realize mo hindi siya ganong kadali ang guluhan. Mahirap basahin talaga si Mzite bilang MC. Like minsan yung forma niya pang G-Unit, tapos minsan parang pang Kung Fu yung suot niya. Kaya hindi mo dimatan siya Yung para sa akin na deserve naman namin pareho at ng crowd yung ganito klase na matchup. Na compromise Pacquiao ka, ano yun Loko to sa Saint Ice talagang jumab na agad G-Unit, yun pang Kung Fu. yung pinaka-practice ko Backhanded compliment. dahil nag-focus ako doon sa material na paulit-ulit ko sinulat dahil di ako nasasatisfy. Yo Saint, buti na lang tumigil yung ulan kanina, lakas na ulan, muntik na hindi sumipot pero yun, good luck sa atin dalawa tol, tangin na. Yo, Mzite, galingan natin mamaya. Meron tayong hanggang round 6 na may beat at saka round 7 tawag ng tanghalan. Enjoy natin to kasi pag in-enjoy natin to, mahawa sila, ma-enjoy din nila and di kita bibigoin. Let's go. Mabait to Saint Ice personal, man. Yo, Panghamer, Boss Ari. Ano yan? Piliin niyo ba una si M-Site? Non-tournament battle ito. 5 ang urado natin. Pakinggan natin unang banat zone 22. M-Site. game? Reneg hanggang dulo. Pasensya na ako, medyo nahihirapan makakuha ng reaction yung mga tao. May langit lupa, POI, tumaas na kasi standard ng mga yan dahil sa aming mga bago. Surhenyo! Kasi kasali siya sa langit lupa, di ba, sa Mzite? Para daw makita mo kung gaano kasaya sa flip-top nung wala ka. Di pinag-isipan yung binabanat. Di ba nawala ka ng isang dekada sa liga? Tapos parang nail cutter, bigla ka nagpakita kahit di ka hinahanap? So paano? Anong kala mo? Katuparan to ng pangarap mo, pero mag-ingat ka sa mga bibitawan mo. Dahil yung estilo ko, nananakit. Lalo't pumili ka ng kalaban na hindi nawala, aktibo pero nagbabalik. Anong akala mo? Katuparan to ng pangarap mo porkit matupad yung gusto mo na laban? Hindi mo rin ako kayang pitasin parang bunga sa bakuran ng kapitbahay mong may shotgun. Semi-finalist ka ng isa buhay? Gago. Sa buhay champion. Gets agad ng crowd yung gusto kong palabasin. Paano mo sisindakin kung yung ibig kong sabihin ay agad nakuha sa tingin? Counter puncher? Dahil ang ganda daw ng run, so dapat ng katakutan. Kumounter sa laging nakaisang daan, ito ay one way, mali ka nang napasukan. At ngayong ako ang kasagutan, wag na magkamali to sa akin ng sagot. Tapos ang karera, ito'y road rage, mala antipolo, ibang klaseng mayamot. Sa mundong to, wala daw gravity si Sure. So yung sa kanya nakasagad. Kaya pala sa MMA, sa taas ng ere mo, 8 seconds lang, bagsak ka na agad. Wala pang kadala-dala, mararanasan na namang nakadapa dyan sa lapag.
Pero mamaya na yan, marami pa akong papakawalan na punch, huwag kang atak. Ganda Tapos, lang. naniniwala daw kasi sa flat earth theory. Tapos, ice wall daw yung dulo. Sige, tara at magpatol. Kay bilog o flat, wala akong paki sa shape. Kita nyo naman yung diamond sa matulis, distractible. You know nothing, Jon Snow. At patanga-tanga ka, si Bakatol. Kala niya, ice wall na yung hangganan, may mga halimaw pa pala beyond the wall. Ika'y durog. Yun. Yan, re. Ang awkward naman ng Ako'y post. humanap lang ng buwelo. Anong ice wall? Baka pader, tas ikaw yung ihahampas kong yelo. Oo, bastos akong kadelo. Lalo na pag ako pumipili. Doon pa kita ipapalo-palo sa pader kung saan ako umiihi. Hoy! Ice, yung mata mo pakibukas. Gato pagitan natin bilang artist. Yung ice wall nyo butas. Pagkarating, biglang trakaris yo. Gagulat siya sa apoy. To'y Song of Ice and Fires. Wala yung par. Ang tawag ko dyan, element of surprise. Ganyan ang art of war. Pero kasalanan mo to, Enigma. Though alam kong magaling kang matchmaker. Kaso ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Ba't ka naglagay ng M-site sa gitna ng isa buhay bilang icebreaker? Maraming fans, maraming hater. So ngayon, siya ang inyong hero. Sa sobrang lamig ng pagtanggap, yung chance mong manalo sa akin ay below zero. Yung AC nga, di umepekto. Tapos yung irereto mo, eto pa. Lalaban mo sa mas nag-aapoy pa sa katipunerong kakapunit lang ng sedula. Ganto gusto mo, di ba? Putang ina, lupit nun. Tang ina, lupit ng reference na yon. Ano yung mga reference, man? Original, puta. Galing. Ganda ng reference. Ito sa MZ, isa din talaga to sa mga, ano eh. May mga laban, ano siya eh, unexpected yung mga pinagagalingan na angles. Apoy pa sa katipunerong kakapunit lang ng sedula. Ganto gusto mo, di ba? Ganto gusto mo, di ba? Pagbibigyan ko yung habol mong kasikatan o yung ice tinapat nyo sa site. Sige, ngayon mo ako pakitaan. Okay. Good round. Hindi naman unbeatable. So pwede siyang matalo pa doon. Malakas pa rin naman. Tangay na yung mga punchline niya, madami, pero lahat yan, ilusyon. Yung icebreaker, kada battle, binabanat sa akin. Ano yung tradisyon? Tangay na mo kasi pa punchline ka, pero yung mga bato pantanga. Kalahati na round mo, pinagtanggol mo si Surhenyo, so kayo na pala. Grabe ka mag-match up, boss. May dama ako na stage fright. Kasi yung pinaka-cute, tinapat mo kay M-Zite. Pasok agad. Pero cute ka din naman. Ang gwapo, walang yaka. Alam mo, sobrang cute mo. Natakot ka kay Abra. Ang nakakatawa, ikaw na una man dispulpol. Sabi mo offbeat mag-spit. Wala ka daw sikat na kanta, tol. Yung kanyang mood ay nag-switch. Ang tawag dyan ay self-control. Ganyang excuse, walang sense. Baka naman muscle control pagkat yung pusi na tense. Tapos babanat ka ng pag si AC nasapok, masisira ang muka. Pero nung si Abra naghamon niyang kamao ay nanatili sa bulsa. Bakit tong site biglang pang URL sa liga Pwede pumalag pwedeng malait na pusi talaga si MZ. Pwede malait si Saint Ice kasi 'di ba pinapalagan niya dun si yung si Apex siya kasi Abra nagsama, 'di ba? Ginaganon niya yung yung nag-aaway sila. So pumalag siya kay Abra, tapos si MZ daw hindi pumalag. May ano siya doon, may say siya. ay nanatili sa bulsa. Bakit tong site biglang pang URL sa liga umasta? Tututukan daw si Tipsy ng AK sa 47 nga hindi ka kumasa. Kung sa reality natin Ano ipapase, 47? yung barilan niya mga linyahan, para kang si ating nag-a-agree daw sa kaklase. Mahirap kang paniwalaan. Ano ba ganun Naalala ganun? yung laban niya kay Rapian? Datingan mo pang gangster boss, ang lupit pa nung tayo mo. Kaso get up mo pang Backstreet Boys, tapos gupit mo Carlos Yulo. Tapos gun bars pa gusto mo, pwestong site, glako matitikman. Pagkatutok sa noo, bang! Bang! Yung bangs mo bagong reban.
Kaya pala tong tiga Leyte, sa baril-barilan dumedepende. Ganyan yung marurupok yung ego. Porque yung gupit mo mukhang tite, pumuputok na yung butchi mo. Pero na sombrero siya ngayon. So wala na agad punto. Pinatunayan lang yung gun bars ko kasi may kapita sa ulo. Gusto mo ng gun bars? Pues, tong plastic magiging ghost gawa ng 3D printer. Automatic sa dibdib mo na parang may pacemaker. Maliligpit ka ng agaran mala LA Lakers at yung krimen di ko pagbabayaran. Parang S-Pay later. Oo, May SA comedy din talaga later. siya, ano? Kasi installment kanyang schemes, tapos wala na siya sa hulog. Papalit-palit pa ng skin, Michael Jackson kanyang hubog. Kasi minsan, siya si John Wick, napatay siya gamit lapis. Biglang, siya si Gambit, may alas siya sa kanyang sleeves. Tapos, Terminator, yung bakal, yung katawan bakal at aloy, ulol yung braso mo, singhaba ng paa ng baboy. Panay kasi pitas ng moment sa pelikula para mahakot ang masa. Keywords na complex, pipilitin niya, madouble ang tandra. Kalagitnaan ng process, isisingit na nag-champion na nga siya. Tapos biglang hihinaan yung boses, parang nananakot ng bata. Wala kasing identity si M-Zite. Napansin nyo, habang si Marcong Bungo, mala-leather face na kahit sino ay bubrutalin. Si Deadpan, yung comedic taste, Louis C.K., hindi lang basta kupal men. Si Carlito, Inglesero, nag-aala Ichigo sa tournament. Habang nung ikaw nag-alter ego, stilo mo ganun pa din. Kasi yun lang kaya mo. Kala ko ba ikaw si Doctor Strange? Puno ng possibilities, kaso sa portal mong nakontak, diretso ka fatality, ito'y balon sa Mortal Kombat. Para dito sa panay, physical na shit yung punchline para maangas barang yan. Pero ngayong 2026 tong eyesight, malabo mong mapantayan. Hanggang eksena ka lang sa mga clips at Aura Farm sa labanan. Ngayon umeksena ka na ulit nang di mo kayang gampanan. Okay lang din. Okay lang din, malakas din. Ayan, nawala yung camera ko. Malakas din. Wala masyadong difference. Sakto lang silang dalawa dito sa round 1. So, pantay lang sila round 1, round 2. Puta, ba't na-off yung camera ko? Puking. Haba ng round mo ah. Tsaka mahaba din yung Pero round sa ni akin to, Saint. panis. Oo, ako si Carlos Yulo kasi pagdating sa tournament, 2 times gold medalist. Hey, Gusto legit. mo ng gun bars? Legit yun ah, no? Maganda yun. Corny sana. Taka na mukha ni MJ to. Corny sana yun kung hindi na-connect sa buhay ni MJ. Na naglibat na siya na, ako si Carlos Yulo kasi dalawa na, pero kaso connected kasi siya sa tunay na buhay. Champion siya sa 2x2, tsaka champion siya sa isa buhay. Kailan ko champion ba siya sa tryout? Hindi ko, alam ko parang champion siya sa tryout. Tangina, yung mga banat mo redundant. Hindi ka nagbayad sa S-Pay later kaso si Enigma mali nang natawag na accountant. Di mo napanood yun. Mali nang natawag na accountant. Hindi ka nagbayad sa S-Pay later kaso si Enigma mali nang natawag na accountant. Ganun, Hindi mo napanood. malupit yun, gago. Maganda rebat yun ah. Yung accountant. Malupit din na movie yun, 2 parts yun eh. Accountant 2. Basta yung bida sa Batman, yun yung bida doon. Yun. Hindi na panood yun. Malamang kayo din. So, gangsta ka? Ganyang itsura? Tapos gumagun bars ka? Ulul, bata pa lang, nasa village ka na. Unang nakakita ng barel sa guardhouse pa. Tapos dito kung umasta, papalag kahit sino, harap-harapan. Sa inyo nga, pag may bisita sa gate, hinaharang, tas kailangan pa kayong tawagan para payagan. Kasi, mayaman ka. Tapos kami, squatting. At least wala kaming pagpapanggap. Tinutukan nga yan ng balisong ni Gregor, binigay lahat ng hiningi sa isang kap-kap. Nagkasubukan mula putikan, duguan pa yung gamit na panaksak. Parang buwis sapagkat yung yaman ay sa maruming kamay pa rin ang bagsak. Oo, sa Motus, inilaban ko to kay Poison. Sa Flip Cup versus Jonas na nagpalawak ng yung sakop.
Nakakatawang mga squatting pa ang dahilan kung ba't tong taga-village na payagan pa makapasok. Pero yun ay kabutihang Actually, kasi parang yun yung tryout ulit ni Saint Ice, yung laban niya sa Motus, which is in some way napagharian ni Saint Ice yung estilo niya doon sa Motus. Talagang napakita niya na, bro, malupit pa rin ako. Kaya shoutouts to Mzite para dahil doon na-elevate si Saint tas nakabalik sa flip top. loob. Pero medyo corny yung angle na yun, no, na isumbat ni Zite. Okay lang. Kung ba't tong taga-village na payagan pa makapasok. Pero yun ay kabutihang loob. At kung bakit ko inanggel ay wag mong masamain. Kasi tong santo, pag natikit sa squatter, doon lang nagmumukha magaling. Pero sinapak pa to ni Moko G. For the sake of the angle. Charos, okay yun. At kahit di magmaoy, malamang, talo to kay Lip Cram. Kung di ka nga umubra sa kahoy, boy, paano pa kay Ape Man? Pero pagdating dito sa battle rap, Yung umubra sa kahoy, boy, paano pa kay If Man? Ano yun? Hindi ko nga umubra sa kahoy. Paano pa kay If Man? Ano connect nun, Zite? umubra sa kahoy, boy, paano pa kay Ape Man? Pero pagdating dito sa battle rap, dala niya pa rin yung discipline. Bukod sa madiin, marumibat. Ang galing niya mag-maintain kasi sa division to, kahit kailan, hindi siya bumigat. Pero pag ako naglabas ng diplato, malamang, cheat day mo. Parang nabigla ka sa pagkain. Uubusin ang laman, lahat makukonsumo ng katawan, baliwala ang pagkakaldef. Pareho kaming 61 kilograms, lightweight. Pero aakyat ng division to sa akin bigla. Yung pangarap na maging heavyweight, tuto pa rin kasi pabibigatin ko to gamit tingga. Tangina, Paranaque lang daw ang may 2 times champ sa flip-top. Legit! Respeto sa nag-iisang batas. Pero ano kinalaman mo doon? Tsaka tsaka back to back yun, hindi yun nag-champion. 2 consecutive times yung kay Batas. Diba? Para magkasunod, if I'm not mistaken. Ibang shit yun, men, sa back to back lang na ibang shit yun sa nag-champion ng 2 beses compared sa back to back. Iba yun, hindi na mauulit yun. Kailan nag-champion si Batas ng isa buhay? Back to back 2014 tsaka 2015. Kahit mag-champion si Shea ngayon, pre, hindi mo pa rin hindi mo pa rin matatalo yung back to back isa buhay champ na accolades, 'di ba? Kaso talo na siya kasi syempre may 2-2 pa si Shea pero wala nang makakagawa nun ulit, pare. Ba't niyayabang mo yan? Kasalanan ni Balakid yun eh. Gago! Kung usapang flip-top sa Pasig Ton, 4 ang titulo! 2 lang yung tao! Panoorin mo prediction ni Batas dito para masaktan ka palalo. Para makita mong hindi pa nag-uumpisa yung laban para sa idol mo, ako napanalo. Ang ganda nun. Ultimo, Panginoong Batas, hindi kinilala yung santo. Baka nakalimutan nyo na may patakaran na bago ka maging santo, kailangan munang mamatay. Ano ba naman, boss? Kakakuha lang ng momentum, tas ako agad itinulak mo. Walang tutumbas sa sinulat ng Diyos, pero may tutumbas sa sinulat ko. Oo, weatherproof ang build determinator. Ano mang panahon yung aking aim steady. Hindi ako kaya miskin ng hailstorm. Ang kailangan mo, Hail Mary. Pero paano ako mapapaniwala? Malilin lang ng taong di naniniwala sa mga yon. Anong pray for us? Pray for him. Siya lang ang may kailangan yan ngayon. Yan na nung ender. Okay nung ender pero all over the place si Mzite dito. Putang inang gulo. Wala, hindi ko nagustuhan yung round 2 niya. Siya daw si Carlos Yulo, tangina ang whack, Brad. Pas pag pinuguta ko na ng ulo, makikita niyo si Carlos Yulo na crop top. 61 kg kami parehas, tangina mo na ko po. Uuwi kang 1 kg lang kasi abo mo. Tapos Terminator ang po. 1 kilo ba yung abo? Maganda sana yun, ba't walang nag-react dyan? Kasi hindi niya na bigkas ng maganda.
how many kilograms what's the weight of a person if it's cremated to ash? Tama. Nasa almost 2 kg, 1.8. So pwede. Ganun rin ba't sana nun ha? 1 kg lang kasi abo mo. Kasi maliit kasi si MZ, so mga 1 kg lang kay MZ, pwede. Ganun Tapos sana. Terminator ang puta. Yun pa yung ginamit niya na emphasis. Ikaw si Terminator, tapos gilagid mo pang Nemesis. Naalala nyo nung tinalo siya ni Cripply? Galing lang daw FB memes yung jokes ni Cripply. Nakakapagtaka. Kasi ganun din naman yung kanyang technique pag nagpapatawa na. Diba? Pwede. Lol, magpapapot kaya? Kahit walang context, magbabanggit ng meme na sumikat sa FB. Para kang otits na nagpapakitang gila sa Gen Z. Kaya pinaka nakakatawang joke ni Hemzite, lahat ng ginawa ko sa putang inang kulturang to, yun yung hindi nyo mabubura. Ha? Ano ginawa mo sa kultura? Yung hindi para sa sarili mo. Motus. Kasi yung underground ay napainit at na-evolve na nga ang scene. Pagkat Motus ang pinaka-consistent sa pag-exploit ng may saltik. Pansin nyo yung mga ibang liga, di ba? Denmark lang, Marmol lang. Tangin ito, ginawang Pokemon eh. Kumpleto eh. Bakit? Kasi nandun si Kedo, si Kenji, yung tumugma ng Apex sa X. Nandun si Mar 3, si OG1, na yung pangalan hango sa bilang ng kromosoma. Pag tinala lahat ng kulang sa buwan, makakabuo ng 1 taon na turna. Kasi napansin niya, mataas lang yung views pag tiga flip-top yung MC. Kaya para bumilis yung pag-usad, gumamit ng PWD. So yun yung ambag mo sa kultura. Tapos manunumbat ka pa dito. Sa bagay, sanay ka gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Kasi legacy niya, ipangalandakan, mga laban niya. Ang ina, itong mga ano ni... Ganda ng mga double meanings ni ano pre. Kasi sanay kang gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Ang ina, ganda nun. Puta. Alam mo siya nung nag-react doon, pero putang lupit nun. Gago. Napaka underrated itong hayop na to. Ang bilis kasi magsalita eh. Saka yung ginagawa palagi ito ni Saint Ice Charlotte sa kanya, talagang mabigat lahat eh. Alam mo yung very intricate talaga si Saint Iceman, lalo na sa written kapag ka nakasulat to sa papel. Crazy. Putang ina, hindi to basic shit ah. Ganda nun. Struktura. Tapos manunumbat ka pa dito. Sa bagay, sanay ka gumawa ng struktura gamit maluluwang na tornilyo. Kasi legacy niya, ipangalandakan, mga laban niyang naipanalo. Pero di mo na kailangan ipaalala kapag panalo yung mga tao. Ano na, 5-0 mo, mga champion? Tol, si Pistol, nung nasa prime niya na anyo, lahat ng estilo pinuksa. Si Invictus, yung holo binuo. Masterpiece yung tinugma. Si GL, na bago yung laro. Bagong sibol na Diyos na. Ikaw, sa sobra mong bano, championship lang meron ka. Kasi sila, pampikaso yung Wala na talaga, no? Talagang kawawa mo si MZ. Tangina, kahit champion, no? Talagang tinatarantado ng lahat, no? Imbis ibigyan pugay, no? Na parang, bruh, champion ako, boy. Talagang lahat ng laban niya, inaalipusta yung parang naging negative pa tuloy, no? Gago kasi to Steve C. Steve C kasi nag-umpisa yan, eh. Gago, puta. Pero good angle by Saint. Kilala yung estilo habang buhay. Ikaw, kumpleto sa detalye, pero sa loob ng linya lang yung kulay. Sila, naging revolusyonaryo, parang graffiti nung pag-alsa sa Menjola. Ikaw, nakikipagtalo sa mga bago, nagtatasa pa ng Crayola. Kaya itong Ganda. feeling old god na Ganda. si Christian, Kaya sumasali si MZ sa Langit Lupa, eh. Alam ko, eh. So, sinasabi ni Saint Ice na sa ibang dimension na yung mga tumatak na talaga sa kultura, nandun na talaga sa mga greater purpose, o iba na yung sinasamahang galaw. Samantalang ikaw, nagipagtasahan ka pa rin sa bago, na nag-uumpisa pa lang silang magpinta ng mga landas nila. Magandang angle na naman yun, putang ina. naging atheist, tumawid na parang Constantine. Porque lagi mong kasama si Hades, nagko-commit ka na ng mortal sin. Kasi laban niya kay MR, itong freestyle Shoutouts kay Saint Ice, ha.
ano pala talaga siya. Kristiyano ata si A. Saint Ice, no? And shoutouts para may kontra naman tayo sa mga atheists dyan sa flip top, di ba? Tyler, nagpa-Gcash! Alcin, kasi laban niya kay Emar, itong freestyler, nagpa-Gcash! Halatang pera lamang ang habol. Pinakitaan mo ng telepono si Emar, alam mong di yun naniniwala sa iPhone. Nung yung sulat na kaligtaan, kanyang binasa ang sahol. Parang si Eva, para makuha yung kaalaman ang kinailangan yung apple. Kung sa bagay sa Bible, si Paulo, madada, pero pang negogy yung tema. Kaya si Mark, pinamuka na wala kang legasing may kwenta. Kay Lucas, napaluhod ka, kahit ikaw favorite sa gera. Ngayon walang armas mong uubra laban sa berso ni Isaiah. Atheist, nung nag-champion ka sa isa buhay, nagte-thank you ka sa langit. Sino pinapasalamatan mo nun, Zayt? Si Terminator tsaka John Wick? Hindi, kasi pansin nyo, lagi siyang may daladalang patunay. Sa patimpalak siya ang king dyan. Siya dapat ang pinakamahusay. Walang makakadaig niyan. Sa isip niya siya ang most high. Maliliwanagan to instant. Pagkat hinangad mo lang buong buhay, paniwalaan tong Christian. Oh! Lupit nung Ender! Ang sarap, puta! Kasi nga, he got the accolades. Meron na siya mga achievement, accomplishments, and he got the trophies. Meron siyang champ. Putang ina, ano itsura ni Bruce dito? Kalbo ba itong hayop? Meron championship si Zayt, no? So, he got the shit, man. Meron na siyang physical na patunay na I'm him, 'di ba? Pero yung mga tao hindi naniniwala, hindi pa rin convinced. Kasi si Cripply kasi, gago kasi to eh, kaya na-bash si MZ eh. Kaya na-bash tuloy ng ano. So, yung tao nga, hindi na naniniwala na, hindi naman yan tarantado, chamba lang yung championship niya. So, ang ganda ng ender ni Saint dito, men sa second round, na sabi niya na, hanggang ngayon, kinukonvince mo pa rin lahat na maniwala sa Christian, na maniwala sa'yo. Klarong round 2, Saint Ice. Round 1, pantay. Round 2, klarong Saint Ice. Malaki yung lamang. Fuck! Sinisita pa. Yung naging gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Shoutout kay MZite. Gesture. Correct pronunciation. Putang ina yung gesture na yan, man. Fuck! Nadadamay na din ako eh. Gesture! Sinisita pa. Yung naging gesture ko nung ako ay nagkampiyon. Kung tumuturo sa langit, tangina mo, ganito yun. Yes! Tanginan to. So, atheist na pala si MZite? What the fuck? Nag-a-addict ka ba, iho? Tinitira pa yung motos na naging malaking dahilan kung ba't nakabalik ka dito. Isa ka sa mga legacy ko. Legit! Legit yan, legit yan. Sayang, hindi naging punchline yun, no? Totoo. Kasi kung if I see Saint Ice, naalala ko talagang galing siya sa Motos, men. Tangina, totoo yun. Kasi kung hindi dahil sa Motos, I doubt na ganyan kalaki yung magiging impact or makabalik man na siya sa liga. I don't know if that's possible, no? Pero malaking parte si MZite nun. At legit yung sinabi ni MZite na isa siya sa legacy niya. Totoo yun. Saka para alipos tayo ni Saint yung Motos din, hindi maganda din, no? Totoo. Tapos kay MZite, legit yun. Sa motos, oo, meron kami mga Pokemon. Meron kami Saint Ice doon. Sige. Oo. Nandito na ako sa puntong pareho na yung ibig sabihin ng pamamalakad at pagpapatakbo. Oo, sabihin na nating hindi popular. O sabihin nyo nang walang sumunod sa yapak ko. Sa mga bago, welcome. Bilang veterano, ito na yung magsisilbing alay ko sa batch nyo. Hindi naman totoo walang naambag si MZite eh. Sa tingin ko yung naambag ni MZite, yung dedikasyon niya, yung pagiging handa kahit anong mangyari. Sa tingin ko yun yung pinaka-legacy ni MZite, yung lumagari talaga, yung talagang mag-prepare whatever happens. Kaya yun yung pinaka iniingatan niya, yung talagang dapat preparado siya palagi no matter what happens.
Kahit nga masunugan, 'di ba? Kahit masunugan ako'y handa sa labanan. 'Di ba? Yun mismo yung sinabi ni MZ kay Jonas. At nung time na nasunugan siya, puta, talo ata si Jonas dun eh, naalala ko eh. So yun yung legacy ni MZ, man, na maging masipag, maging handa. Kaya nga, di ba, sa laban niya na ni Tipsy, ayaw niyang tanggapin na nag-stutter siya. Hindi niya talaga, kasi yun yung pinaka-pride niya eh. So, sa tingin ko, man, yun yung legacy niya. Tapos dagdag pa tong Motos na baby niya, di ba? So, saka isa si MZ sa bukod sa gutom dati, isa sila sa pinaka nag-revolutionize nung gutom sa ribat. Dalawa sila ni Pistolero nun, di ba, na puro ribat yung laban niya. Yung nagbibinat ang 3GS, ribat na ribat. So, madami naman, hindi naman totoong wala. Kaso nga lang talaga, nag-iba yung style niya eh, nung pumasok si GL. Na ano niya yun, na parang nadagdag niya sa arsenal niya. Kaya medyo naging cloudy kung ano ba talaga yung style niya. Pero yung pinaka sandata at pinaka pride ni MZ, for me as a battle rap fan, an avid fan, is yung dedikasyon niya. So, yun yung isa sa mga pwedeng tingalain na mga bago. At admirable yun, pare. Alam kong gutom na gutom kayong lahat, kaya dito na ako magkakatay sa harap nyo. Litong-lito na to, lalo na kapag yung bars at jokes ipinag-combine. Sa dami ng kaya kong gawin, hindi niya na alam kung anong imamak niyang style. Kasi kaya kong gawin pamatay kahit pa na toothpick lang yung hawak ko. Yung atake, hindi mo mapipredict kung saan papunta, parang baliw na tumatakbo. At sa timeline mo, napadaan si Doctor Strange, kaya sa akin hindi ligtas. Parehong MMA na mixed martial laban sa Master of Mystic Arts. Malayo pa mararating mo. Parang pangarap na walang pipigil. Lalo pag tinamaan ka nito, parang teleport. Dito ka matutulog, sa ibang lugar ka nagigising. Tanginan to, hiningi ako kay Enigma habang nagpe-prepare ako kay Article. Magaling ka na rapper. 6 weeks ang prep niyan, habang ako bukod sa kanya may 2 parating pa na battle. Tangin na, eto medyo support na ano to. Nagtutulong excuse to. Yung ganito Tangin na, kakasabi ko lang ng dedikasyon site. Ina-freestyler ng branding, tapos ang tagal mo nang may sulat. Akala niya lamang pag nauna. Pinangunahan yung site parang Rudy Baldwin, o ngayon kaharap mo sa kuna. Tapos ngayon, sasabihin siya daw yung nagdidikta ng meta ng pagre-rebat. Paano hindi ka maiinis? Kung usapang pagre-rebat, hindi ka pa nahaharas ng mga nagbibinatang 3GS. Kakasabi ko lang nagbibinat. Nagbibinat ang 3GS. Yan yung legacy nila eh. Saka mabigat talaga si MZ mag-rebat dati pa. Lalo na yung laban nila ni Pistolero, man ang lupit nun. Saka sa 2x2 na laban nila ni Shernan, kahit sinasabi ng ibang binubuhat siya ni Shernan, gago, hindi pare, 50-50 din sila doon. Kadalasan nga mas malaki pa, lalo na kapag nagre-rebat si MZ. Yung mga rebattles na yun yung isa sa mga nagpanalo sa kanila sa 2x2 eh. Diba? Underrated lang talaga. Pag ito, inalok mo ng battle, una niya pang i-check yung weather forecast kaysa sa availability ng schedule. Kaso sa lalim ko, hindi ka masasalpa ng freestyle. Pag ako nandito, iba yung pressure. Tangina to, last isa buhay, siya na daw magcha-champion. Sobrang ganda ng mga angles ni Saint, no? Nawalan na ng momentum si Zayt. Bulok din kasi yung round ni Zayt eh. Tsaka madami din talagang hater si Zayt. Pero hindi ako isa doon. Admirable si MZ, man. Hindi ko alam saan nanggagaling yung hate eh. Battle MC yan sila pare, what the fuck? Isa pa rin si Zayt sa mga malulupit na MCs para sa akin. Kaso mahilig lang talaga siya mag-experiment. Sana ibalik niya yung MZ na yan ang normal shit lang ba? Yung gusto lang, yung gutom lang ba? Kagaya ng ginawa niya sa MMA. Kumbaga sa New Year, wala pang 12, tulog na. Napakaaga mo mag-celebrate. Anong lesson? Huwag unahin ang yabang dahil habang buhay mong pagbabayaran. Lalo na pag nalibing ka sa lupang, yung titulo hindi mo pinaghahawakan. Usapang titulo, natalo si Rapian, nanalo si Kilan, nanalo din si Manda. Makakalusot si Poison basta hindi mag-choke. Tapos si Slack naman pag nakachamba.
Pero pwedeng mali ako. Ayos lang. Tatanggapin kong sa buhay ay makarma. O di ba sobrang unpredictable at exciting ng isa buhay kapag wala ka? Oo. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Natsambahan mo ng solid yung ulan. Pwede talagang argument yun kasi kahit ako nung na-review ko yun lang din yan. Kasi puta, lakas ni Zaki dun, men. What the fuck? Uy, pero pag pinaulit-ulit mo yan, ikaw lang din binabaha. Solid na performance, iyabang mo kung taon-taon mo yung ginagawa. Oo, may mga laban na malakas ka. Malakas ako palagi at lagi mong tandaan yan, pare. At para sa akin, hindi highlights yung mga normal na nangyayari. So paano yan? Hindi umulan. So wala ka na muling maibara. Now you see me, Daniel Atlas, kasi nasa ulan yung huling baraha. Batang Pasig at dalang plaka. San man makarating, babalik at babalik sa pinagmulan. Masyado lang malalim ugat ng mga tanim ko. Hindi to masisira ng isang ulan. I don't know, Zite. This is not it, bro. All over the place. Yun yung masasabi ko. Round 1, and magulo, round 2, magulo, round 3, magulo. Walang angle na isa eh. Alam mo yun? Lumilipad yung angle ni Zite. Di mo alam saan papunta. Magaling sana, magulo lang. So round 3, okay lang. Utang ina, yung pagkatalo ngayong gabi, matitikman mo yan. O, di ba, Gun Bars, Netflix, judges, pag na-diffuse, panalo na, di ba? Panindigan nyo yan. But when it comes to this English shit, MP3 said you lyrically savage. I heard you can easily switch to a different language. Kickpow! Saktong may English battle ako na September. So parang warm up na yung tema. Siya naman nagpa-practice din ng English kasi papunta na siyang Azteca. Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Alam niyo kung ba't tong papansin Unano ay exit na sa liga? Kala niya pag naging Australiano ay pwede nang magniga. But I'm about to leave him so depressed. Zayda be hanging himself in the closet sa ating wika o English. Kaya ko kahit salitang patodit sa pindashita ka shoulder press. Sniper wolf, I'll never miss my target. Siya lito dapat adobohin. Yung manok nila ay natira chope. Man ako sabi it's over with. Champion dropping the ring like he's Sonic. Mapa-Pilipino o foreigner. Malamang bodybagin ko na solid. Back in the bag in the board and pass. I'ma go kamakaze when I spot him. Aalis ka lang ng continent. Kaya kong maibalik ang tectonics. Kasi Tectonics, English event ata sa flip top. English conference ata yung Tectonics, no? Man, ang ganda ng accent ni Same dito. Alam niyo pinakamagandang English ni M-Site? Alam niyo to. Alam niyo to. Every dead body on Mount Everest was once a motivated person, and those who perished were not the ones who fell, but the ones who prospered. Blah! Nagtatranslate ang puta. Ano? Applicable pa din naman sa kalaban. Halatado kang bopol. Si Article mag-e-Everest, mamamatay na nga yan pag yung hagdan hanggang fourth floor. Gusto mo lang pala mag-flex ng quotable speech? Sana nag-notes ka na lang, weirdo, kaysa gamitin yung quote for your own benefit na parang costing ng gobyerno. Pero di ba nagtatranslate, di ba? Kasi ang mahalaga, madaming punchline. Kasi pag sinapak niya daw si Cripply, sarado mata. Pag sinapak niya daw si AC, di mamumukaan. Pag sinapak niya si MR, di makikilala. Pag sinapak niya si Unico, suntok sa buwan. Galing talaga ni, napaka-underrated talaga na battle MC ni Saint Ice, man. Ang ganda talaga ng mga angles niya, kahit yung mga yung previous laban niya, may mga angle siya na di pa nagagamit ever eh. Kagaya nito, pag sinapak, ang dami pala nun, hindi ko alam. Siya lang yung nakakikita niya ganyan. What the fuck? Tangina, iba ata pagkakagets mo sa kahulugan ng punch count. Yan ang side effect, kakanood mo yan ng Bloodhounds. Puta, ine-edit mo na lang yung pangalan ng kalaban mo. Kaya palaging ready tong artist. Sa susunod, ang sasapakin mo kangaroo, iba yung ending nun, promise. Tapos iba yung, di nauubusan yung Connected pa rin sa Australia, yan. Piling ubod pagkatalentado, porque naka-line up kada buwan, parang unahan ng kalendaryo. Pero
Pero hiningi mo si MP3 nung ang dami niyang hater gawa ng fail niyang paghurado. Tapos hiningi mo si Rapian nung binadibag ni GL at babad sa hate ng mga tao. Ngayon si Sizik tsaka Blitzen, porke debatable pagkapanalo. Tol, sumusugal ka ba sa next gen? Para nagpe-play safe ka lang masyado. Kaya pala pinagkakaabalahan, panay camping siya dyan. Kasi binababaan lang mga kalaban kapag one hit na lang. Tapos. Eto full boost talaga to. Dami na, minsan lang ako mag-post at pumalakpak sa MC na ang ina ganun umanggil, puta. Yes! Saint, tangin ang bait mo na, tas ang lupit mo pa. Ay, nakapagpa-picture ako dyan eh. Lupit nun. Gago, ang galing umanggil, pare. Tapos gusto mo isa ka sa mga haligi? Sige, salamat sa pagpatag ng daan. Pero kung isusumbat mo lang palagi, hindi ambag ang tawag dyan. Kasi siya daw ang definisyon ng battle rap. So para maging battle rapper, dapat ganito. Kunin yung angas at pagkatao sa series at Netflix. Sa mga kalaban, mag-cherry picking ang technique. Puta, mag-1-2-1-2 para madaming suntok kahit mga selfie generic. Pero di pa rin makabuo na angulo na fresh at creative. Pang inawag na. Isa buhay championship ni Shay. Napakita niya sa tao na galing sa masakit na pagkatalong, pinakamatamis na pagkapanalo. Yun ang definisyon ng battle rap. J Black versus Pistolero. Napakalabo ma-upset niyan. Pero nanaig yung Cebuano dun sa pistol, parang lapu-lapu kay Magellan. Pangatlong comparison na to ni Saint Ice kanina. Yung, basta ang dami niya na comparison kanina. So, this is a comparison battle. Comparison style. Itong ginawa ni Saint Ice, pero magagandang angles talaga, magaling. Yun ang definisyon ng battle rap. J Black versus Pistolero. Napakalabo ma-upset niyan. Pero nanaig yung Cebuano dun sa pistol, parang lapu-lapu kay Magellan. Yun ang definisyon ng battle rap. Hindi lang to kompetisyon. Dapat may evolusyon sa ating craft. Sana translate mo din yun nang malaman mong di ikaw definisyon ng battle rap. Puta, wala. Nilibing. Wala man. Zone 22. Klaro yan. 0. 5-0. What the fuck, Zayt? Saint, gago. Ang sarap nito. Sana ito yung isa buhay na Saint Ice, no? Masyado kasing mahaba yung isa buhay tsaka masyadong sobrang intricate, sobrang gulo. Sana ganitong medyo light lang. Konting light lang. Ice para isa si Ice sa mga frontliners ngayon, men. Sobrang galing ni Gago, pare. Sobrang galing ni Gago, eh. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Meron tayong promo, 4th round, grab bag freestyle para sa kanilang pareho. Judges, tandaan niyo yung boto niyo ha. Yung pa rin yung boto niyo, pero ito, promo 4th round, grab bag freestyle. So, lagi may bago talaga sa flip to. Shoutout to Boss Arik, man. Shoutout talaga. Lupit. Cameras, mga camera, pakibaba. Dapat tig-apat na linya to na palitan, pero tingnan natin kung maubos na yung grab bag. Nauna si M-Side, kanina mauna naman si Saint Ice. I don't know. Game, kahit ano. Akala ko words yung kukunin. Yung mga gamit pala talaga. Fuck! Shoutouts to MZ and the Saint Ice, man. Woo! Tangina, naglabas ng laruan na Boss Arik. Pero ibang klase yung nagagawang laro ko. Magiging ganito itsura mo mamaya kasi mamamaga yung ulo. So, saba. Yung mababaga yung ulo, tangina ikaw ang mababaon. Tignan mo, parang kabaong to kasi ikakahon kita ngayon. Tangina, kala mo ako yung makakahon? Ulul, hindi ka naman talaga mabisa. Tingnan mo tong cartoons ni Boss Arik. Parang ganito ako magiging mukha ng liga. Ikaw magiging mukha ng liga. Di ba sinabi ko, ikaw mababaon at di naglaon?
ipapalit ko picture mo, tas ito yung ipapatong sa kabaong! Sabi ko na, ang lakas ni MZ mag-rebut. Sabi ko sa inyo eh. Underrated rebuttal shit yun si MZ man eh. Sabi ko sa inyo eh. Kanino mo pa pinagmamayabang yung mga medalya mo? May championship ka, may trophy ka pa. Ang tanong putang ina mo, pogi ka ba? Pinag-pan. Tangina mo! O sige, hindi na ako ang pogi. Ikaw na ang nauna. Kasi pag ganyan pogi, alam niyo na tinitira. Mga pek-pek na matsona! Ano yun? Tangin ako ano pinagsasabi. Wala namang bara. Ito spell ko, dito siya takot. Abracadabra! Gago, lumit na naman. Wala na? Abracadabra! Tangina, ikaw ay weak na rapper! Gusto mo magpalawa ka ng abra-tak-tak-tak laser blaster! Laser blaster? Tangin na naputok mo pa yon? Ito ang dami kong lomboy, gago sunog ka ngayon. Lomboy, tangina mo, kadiri ka! Etong ginagamit kong pambalot, page ng Biblia! Biblia? Tangin nakala mo yung utak mo kulang sa tasa. Biblia ba to puta di marunong magbasa? Putang ina, ano to? Oven? Ano ba yun? Microwave oven? Tangina! Mali ng panuto. Parang ganyan, hawakan mo. Mananalo ka lang kapag yung laban luto. Mananalo lang daw ako pag luto. Itong kalaban ko, finish na. Paulit-ulit yung punchline mo, paano pang ilang init na? Gago, saya. Gago. Sulit. Sulit ticket. Oo, pangilang init na. At least alam nyong panis sa akin yan. Tangina, tignan mo, hindi nila kita kinahon. Nilagay pa sa garapon, parang Amsterdam. Amsterdam, yun yung sabi na itong mapusok, pues papatayin ko sa harap nyo kasi sa Amsterdam, legal lang mang smoke. Iba pa. Pusari ka ng mga gamit mo. Legal. Legal daw mag-smoke sa Amsterdam. Tangina mo, hindi mo masyadong inalam ng mabusisi. Oo, hindi lang legal ang tira sa Amsterdam. Sa understand. Sa understand. Hindi lang legal ang tira sa Amsterdam. Puta yan ako ng laway. O hindi lang legal ang smoke sa Amsterdam, legal din tumira ng mga pusi. Legal tumira ng mga pusi. Itong kalaban ko masyadong mainit. Alam nyo ba yung mga bara ko yung ginamit para ibuo yung mga pyramid sa Egypt? Pyramid sa Egypt? Tangina, panis ka dito malamang. O hawakan mo tong kaset, total paikot-ikot ka na lang. Paikot-ikot na lang. Yun yung sinabi niya ng labis. Pues parang nag-rewind ng kaset, sasaksakin kita ng lapis. Kasi hindi naman marirewind din kaya kailangan mong ikutin yon sa mga millennial dyan. Malupit ka ng artist, sasaksakin mo ako ng lapis. Pes ako, pag ganito nagpaikot, parang Aristotle, ginagaya ko si Kuya Aris. Ginagaya niya si Kuya Ar. Ano ko nag-non-zite? Huwag na paikot, ginagaya ko si Kuya Aris. Ano? Pero sa akin siya ay sira at utas talaga.
Tangina, nagsisimula pa lang ako. Gusto mo na ako hilain pababa. Utak talang ka. Utak talang ka, putang ina. Durog to sa akin, Brad. Ang angas-angas, samantalang yung profile niya sa profile picture niya, works at Krusty Krab. Sa profile niya. Bro, shoutout. Ang galing nila, men. Ang galing nito, puta. Ang galing nito. Kahit sino manalo, man, labas na. Magaling sila pareho dito. What the fuck? Lift up, nag-enjoy ba kayo? Nagawa namin kayo na magulat? Pues bibigay ko to kay Emzite, di niya ako kaya sa freestyle, kailangan magsulat. Kailangan magsulat, pues ikaw ay aking pinangungunahan. Hindi lang ako marunong magsulat, gagawin pa kitang basahan. Okay. Ganda lang. Ganda ng wordplay. Tangina, men. What the fuck? Tangina to, legit na to, pre. Pag hindi ka magaling, wala to, men, eh. Wala kang magagawa. Putang ina, hindi lahat kayang gawin to sa flip top, ha, by the way. Nang ganito kaganda, ha. Boss Arik, ano ba naman to? Yung shades mo, sira peste. Parang si Emzite, iiwan ako siyang wasak sa lente. Wasak sa Ganda. lente, lahat ng pumunta sa akin, naka all in cash. Tapusin na natin to, tangina mo, ito si Cyclops, isang optic blast! Ganda nun. Ganda nun, ganda nun, ganda nun. Fuck. Fuck the voting shit. That's admirable kung anong ginawa nila. Wow. First time yun at that's one of the main examples why Flip Top and Battle Rap exists. Dahil para ilabas yung talento at ipakita na legit kami, man. Talagang lyrical kami. At masaya ako na merong ganito kasi nakakahiya yung mga nag-Gcash sa Battle Rap. Yung mga pag nag-choke, nagbabasa sa cellphone. So, sobrang laking points nito sa Battle Rap at pwedeng ito din yung isa sa mga legacy nila pareho as wow, probably one of the best freestylers in the league. Dahil dito at syempre yung mga nauna nilang battle pero ito ang isa sa mga nagsemento nun. Flip Top, Emzite versus Saint Ice, mag-ice bomb. Kahit sino panalo doon pero sa tingin ko kahit sa freestyle shit mas maganda yung mga nabanat ni Saint doon. Talagang merong wordplay, merong double meaning, merong connection sa mismong bagay at merong atake kay Emzite. Hindi malayo yung agwat. Pero Saint Ice yun. Pati round 2, Saint Ice din naman. So Saint Ice to malamang. Para sa kanilang pareho at para sa Premier Sulit yung ticket. Sulit yun. Special request nilang pareho sa akin na Tangay na, ganda naman ang damit ni Rick. What the fuck? matesting lang, inanapan natin ng paraan. Saka putang ina, yung karir yung nakasalalay doon, men. So, fuck, that's crazy. Na magawa ng hindi Shoutouts halata o to them. hindi masyadong pilit. Shoutout sa kanilang pareho. Napaka-solid na MC O pareho. ano, putang ina nyo, ano. Madami kasi nagsasabi na ano daw na ganito daw, written daw, ganito daw, ano daw. Yan, sabihin nyo pa, ano, mapupunan nyo pa rin. Freestyler yung mga hayop na yan, pre. Mga legit MC yan, pare. Yan yung mga laban na panalo tayo lahat. Ewan po, tunong urado. 3, 2, mag-iay tayo lahat para kay Saint Ice. That's good shit, man. 3-2 na hindi masyadong may insulto si Zayt na 5-0. One of the most perfect battles, man. Fan-wise, yung feeling-wise, sobrang satisfying niya. Lalo sa at the end, magkakamayan pa rin naman sila. So this is a good fight. That's unexpected, yo, but what the fuck? One of the best battles that I've seen so far na mga previews. Parang 4-1 pa ata eh. 4-1 pa ata eh. Freestyle ka na naman. Yo, flip top! Baka meron na naman sasabihin. Classic ba na gera? Classic ba na gera? O, pag-freestyle ka na naman. Yo, flip top! Yo, flip top! Baka meron na naman sasabihin. Classic ba na gera? Classic ba na gera? O, pag-freestyle ka na naman.
Pwes sa akin na si Krega ng mabadibag sa buwelta! Sino tinitingnan ko? Si Krega! Bago pa maubos yung oras, sasamantalayin ko na. Manood kayo ng next episode podcast. Yo, Ilaya Pricing. Ay, pangalan niya ng podcast ni MZite next episode. Talino ni Gago, no? Next episode yung pangalan ng MZite niya. Para ng podcast niya para pagkatapos ng episode niya. Next episode abangan nyo. Gago talaga no? So, parang fun siya. So, shoutouts pre. Very entertaining one. This is a good battle. Subscribe and abangan yung mga susunod na review natin. G, man.